farm ko. Tara po. Okay? Nandito naman po tayo ngayon sa fish pond dito sa farm ko, no? Sir Oli, ano pong mga isda to? Cream dory yan, Okay. pero ito yung tinatawag naming galunggong dory. Alright. So ito yung bago naming ilalabas kasi yung galunggong natin ngayon from China, ini-import Yes. pa natin or from Malaysia, from Yes. outside. Mm. So ngayon, yung dory, pwede nating i-grow lang ng 60 days. Wow. Tapos mabibenta na natin siya as galunggong size. Ito yung sinaserve din sa ating mga guests, ano? Yes, ito rin Oh. sinaserve natin sa guests. So instead na bumili tayo nag-grow na sarili nating mga dory at mga Yes. galunggong. So yun, kita naman natin, pag pinakain mo, yan Oh, yan na sila, oh. Tapos, ang ganda po ng pan natin, ano? Hindi naman po nakahukay. Hindi ano po. tawag po rito? Ang tawag po dito is a portable pond na naka-stand up. This is made Yes. of tarpaulin. Yes. So kita mo ano lang to, trapal. So very mura lang ang ganito. Meron tayong mga setup na nasa bahay na mga 20,000-30,000. Meron ng kompletong setup na yun eh. Yes. So ilan po yung ganito natin ngayon dito sa farm ko? For this size na 20 meters, meron tayong 6. Oo. Tapos meron tayong 14 na 30 meters. Wow! Talaga naman. Tansyado nyo po ba kung ilan ang mailo-load sa isang pan na ganito? Depende kasi yan sa species ng fish. Kasi we Opo. have pearl fish, Yes. kingfish, tapos meron tayong tilapia. Tilapia, okay. May hito rin tayo. So, para sa dory, medyo maganda kasi Oo. ano sila, hindi nila kailangan ng masyadong maraming tubig kasi Yes. they are air breathers. So, para silang, they're actually catfish. So, pag catfish, so mas mataas ang stocking density nila. Oo. At the same time, 60 days, mapepera na ng mga farmers natin Wow! yan. Meron po mga isda, yung carnivorous, kung nagkakain ng kapwa isda. Ito po hindi. Carnivorous naman din lahat. Most fish except for tilapia is Yes. carnivorous. Okay. So this is also carnivorous, but if they are the same sizes in a Oo. pond, hindi naman nila kayang kainin Ayun! kasi. So dapat pantay-pantay. Pantay-pantay, yes. Monitor mo rin ang laki po Tapos nila sa pagka 60 days hindi na. Oo. After sizing na 'yon. Sizing na. Pagka meron tayong mga 20 pieces for 1 kilo, meron tayong 10 pieces for 1 kilo. So iba-ibang presyo na lang po 'yon. So yung pinakakain po natin mga pellet, ano? Pellets po ngayon. Yes, oo. Pero ang maganda sa catfish is yung mga natin sa food sa mga kitchen and everything. Yes. Pwede nating i-dry, Oo. tapos ipepelletize mo ulit. Pagkain na rin nila. Wow! Talaga nasa cycle mo siya. Yes, yes, Talaga yes, naman. yes, Sige, ikot tayo dito, Sir Oli. Dito naman po kami ngayon sa hatchery area ni Sir Oli, no? Iba't iba pong mga fingerlings. Yes, yes. Ano po? Ilang fingerlings na ano po tayo dito? Basta every butas, meron Yes. tayong iba-ibang klase, iba-ibang oras. Like this one, Yes. this is also dory. Pero merong halo tong hito, kita Oo. mo. So parang yung hito kasi ginagawa lang namin siyang panglinis ng ilalim. Yes, Para oo. yung pagkain na natitira nila, yung mga dumi, Okay. kinakain na lang ng hito. About dito sa Tapos Sir Oli. dito naman po, dito. meron tayong mga goldfish dito. Oo. May kita nyo, ito Ito, yung to. Oo. ito yung medyo translucent na kulay asul. Na hindi ko alam yung tawag pero Yes. binibili ng guest yan kasi Okay. magandang fish. Parang diamond siyang ganon. Ang gaganda nga. Dito nga. Tapos Parang, ito naman dito, Oo. dito naman yung mga malalaki na nating dory. Ito na, no? Iba't ibang size na siya, no? Iba-ibang size. Pwede nang pakawalan sa mas malaking pan. Oo. Dito, ito, ito. na-amaze ako rito eh. Ito goldfish to Oo. na what do you call this? Nakalimutan ko kung anong pero pakita ko sa iyo dito yung naka-front view niya. Maganda to, maganda to. Ang ganda, oh. Parang Kasi yung namin, this area is area where the children can interact with the fish. Oo. So that hindi lang siya parang boring na nanonood ka lang. So, mga bata, gaganon. may educate sila sa Rawali, no? Tapos meron tayong area doon sa next. Meron naman sila, pwede kang lumublu yung paa mo. Tapos Yes. yung fish, kinakain niya yung... Parang, ano yun, mamasayin. Parang fish pa. Yeah, parang yes, ganun, yes. oo. Tapos dito, sir, meron tayong mga aquaponics Alright. na setup. So, parang this helps i-explain natin sa mga bata Yes. para paano kayo gumawa ng setup sa bahay. Oo. Na para doon yung isda nyo. So, yung mga kinakain, nagpapakain kayo. Yung Yes. poops nila, Oo. nagiging panglinis Nagiging dito. fertilizer din Nagiging ito. fertilizer ito. Ang Okay. maganda nun, sir, hindi mo na kailangan linisin yan. Oo. So, laging dagdag tubig ka lang ng dagdag tubig kasi Oo. lahat ng kinakain ng halaman. At Yes. the same time, pag malalaki na yung isda, kakainin na nila din sa bahay. Tama. Kaya ngayon, talaga naman. dito naman sir, makikita nyo, Oo. meron tayong aqua area. Yes. So yung mga goldfish para sa mga bata. Okay. So, para lang merong maraming makikita. Marami makikita. Mag-enjoy sila, no? Yes, yes, yes. Hindi lang yung mga bata, pati yung mga magulang pag napunta rito, mag-enjoy. Sir Oli, panghuli po,
paano po mapupuntaan ng ating mga kababayan at na gustong dumalo po dito sa farm ko? Pin nyo lang po sa inyong Google Maps, Farm ko Dolores Glamping. So Farm ko Glamping Dolores on your Google Map pins, and yun na, mabilis lang po yan. So from Manila, mga 2.5 hours away lang po tayo. Sir Oli, taos puso pong nagpapasalamat ang team ng Masaganang Buhay sa mainit niyong pagtanggap sa amin. Oh, thank you very much din po sa inyong pagbisita, at sana po bisitahin niyo po kami dito sa farm ko. Si Sir Oli Sio, creator ng farm ko. Dito po yan sa Dolores, Quezon. Huwag po kayong bibitiw. Pagbabalik pa ang Masaganang Buhay. Nagbabalik ang Masaganang Buhay. Ako po si Mer Lyson para sa ating feature plant of the week. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng oregano sa mga bote ng mineral water. Plant and forget po yung oregano. Kapag naitanim mo na siya, halos hindi siya inaalagaan, lalo pa kapag self-watering ang inyong pamamaraan. So ito po yung ating tanim na oregano na siyang aking ibabahagi ko po sa inyo. Ang oregano po ay gamot sa sipon na recognize po ng Department of Health. Harvest din po tayo ng aking mga tanim na oregano at magluluto tayo, gagawa tayo ng masarap at masustansyang beef soup with oregano leaves. Ito ang aking mga tanim na oregano, no? Ang iba pa pong taglay na health benefits nito ay may mataas na anti-inflammatory action, antibiotic component dahil may mataas na taglay na phenols at flavonoids. Maganda rin ang oregano sa pamamaga, rayuma at pagtatae, no? Didikdikan lang po yung daon ng oregano at saka itatapal kung saan may namamaga kayong kasukasuhan, ano? Tulad ng yung part ng yung katawan sa paa, kamay. Maganda pong itapal itong dinikdik na daon ng oregano. Napakaganda po sa ating kalusugan ang palagiang pag-inom ng tea mula po sa oregano dahil ito ay may mataas na antioxidant content na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Bukod po sa taglay na health benefits sa ating katawan, ay insect repellent din po ang oregano. Nakakatulong po ito para maitaboy ang ibang mga insekto sa ating garden. Kung sa loob naman po ng ating bahay ay nakakatulong ang oregano para hindi po pamahayan ng lamok yung ating tahanan o ayaw po ng mga lamok ang amoy ng oregano. Ilan lang po yan sa taglay na health benefits sa ating katawan ng oregano. So ngayon ay magtatanim tayo ng oregano. Dito po tayo magtatanim, ano? Self-watering oregano po nga ating tatanim. Ito po yung bote na nakahati po. Pinaggamitan ko na po itong bote ito. Pinagtamnan ko na. Ngayon gagamitin naman natin sa ating oregano, no? Yan, ito naman po yung ating lupa, no? Buwagag na lupa. Ang composition po nito, components mixture po nito ay 60% buwagag na lupa, 20% ay carbonized rice hull at another 20% ay vermicast. Makikita nyo po buwagag ang lupa natin sa ating pinagtatamnan ng ating mga laman. Pinagtamnan ko na po sa ibang mga laman to, pero gagamitin po natin uli. So lagyan natin ng lupa itong ating bote ng mineral water. Hanggang ano lang po nito, no? Liig lang, huwag nyo pong masyadong pakapuno. So yan. So ngayon ay tatanim na natin itong ating dalawang tangkay ng oregano. Dito po sa ating bote ng mineral water. Napakasimple-simple lang po ito, no? Ibaon nyo lang pong ganyan. Yan. Baon nyo lang po. At mabilis po yung tumubo, no? Pagkabaon, yan, medyo magkaiwalay lang po sila ng kaunti. Pagkabaon ay
diligan lang po sila, patubigan. Para mag-fix po yung lupa sa ating itinanim na tangkay ng oregano. Yan. Po natin tuwing umaga, didilig-diligan nyo lang po ng bahagyang ganito. Para mabilis pong tumubo ay tatakluban lang po sila ng ganito. Taklob nyo lang po ganyan. Itong bote ng soft drinks. Para hindi po magalaw. Kapag nagalaw po kasi yan, habang sprout po ninyo ay hindi po yan matutuloy. So dapat po ay may takip silang ganito. Okay, habang katagal po nagkakaroon ng moist po yung ating bote, ating itinanim na oregano sa bote ng mineral water at tinakpan natin ng bote ng soft drinks. After 1.5 months po ng ating pagkakatanim sa ating oregano, tatanggalin na po natin itong bote ng soft drinks sa patubuin ang mga oregano. Ito po yung ating mga tanim na oregano sa mga bote ng mineral water. Simpleng-simpleng patubuin at alagaan. Magtanim din po kayo ng oregano. Ngayon po ay samahan nyo kong humarbes ng aking mga tanim na oregano. Tayo po ay magluluto ng masarap at masustansyang beef soup with oregano leaves. So gan po itong cutter na ito, tayo po ay harvest itong ating mga tanim na oregano. Sa pag-harvest po nito ay ikakat lang po ninyo, Kagaya po nito, kukunin natin dito sa mismong nodes. Yan, yan. Kita nyo po ito. So isang oregano lang ating na-harvest. Yan, marami na tayong daon na makukuha. Tapos ito pong tangkay na to, kita nyo po, kinat ko sa nodes, pagkakuha po natin ng daon nito, ay ating itatanim. So, ngayon ay kukunin lang po natin ang mga daon. Gaganda po ng daon, lulusog kasi ng ating tanim na oregano. Yan. So ito po yung ating gagamiting sa ating lulutuing beef soup with oregano leaves. Yan. Yun. Yan. So ito po ngayon, itutusok lang po natin ito sa lupa, sa pagtatanim po nito. So ito po ating itong tangkay nito, tutusok lang natin sa lupa, tutubo na po yan. Ito po yung ating mga na-harvest na oregano leaves. Halip po kayo, samahan nyo ko, magluluto tayo ng masarap at masustansyang beef soup with oregano leaves alam magsasakang reporter. Ito po yung kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang beef soup with oregano leaves alam magsasakang reporter. Siyempre po yung ating beef, yan po yung ating beef. Pressure cooker ko na po yan kaya malambot, repolyo, kamatis, patatas, carrot, bell pepper, siling panigang, bawang, sibuyas, luya, asin at ang ating bida, ang daon ng oregano. So yun po yung kumpletong sangkap. So ngayon ay sindihan natin ating kalang. Yan, okay? At yung pong sabaw nating nilagay, pang soup natin, yung pong pinaglagaan natin ng beef. Yan. Ating paglulutong masarap at masustansyang beef soup with oregano leaves. Alam sa reporter. Yan, unahin natin ay ang carrot. Yan. So yung carrot. Yun. Okay, sunod ay ang patatas. Yan. Sunod ay ang ating beef. Yan. Dahil inano po natin yan, malambot na siya. Pressure cooker. Yan. Tapos pakukuloyin po natin ng yan bago natin ilagay yung iba pang sangkap. Tingnan natin, kumukulo na. Yun, kumukulo na. Yan.
Pag kumukulo na ng ganyan, ilagay na natin ng ibang mga sangkap. Ilagay na natin ang kamatis. Yan. Sunod ay ang luya. Yun. Tapos ang bawang. Sunod ay ang sibuyas. Yun.